giingon din ni Jacob's life was beset by troubles. Perminti na lang giduwa og kanang samok. Wa gid ka tilag linaw. So barely having escaped from Laban and Esau, he encountered a new misfortune. So imbis na humana, unta nakalikay na unta siya gikan kang Esau, nakalikay na pud unta siya gikan kang Laban, balik na pud kang Esau, karon nakasugat na pud siya laing problema. He encountered a new misfortune, the tragedy of his daughter Dina. So sa atong nahinumduman nga kini si Dina anak ni siya ni ikapitong anak ni Leah, diin na intended unta ni siya nga matawo nga lalaki apan tungod sa pagampo ni Leah nga ihatag na pud ang sunod nga lalaki ngadto kang Raquel, busang makagagahom naghatag og paagi nga pinaagi sa pag-usab sa gender ni Dina. Mao na nga nahimo siyang babae. Ikapito siya nga anak ni Leah ngadto kang Jacob. So naka-encounter na po problema si Jacob mahitungod si iyang anak niya kang Leah nga si Dina. So ang pangutana karon dinhi, nganong gitugot man ni Hashem, nganong gitugot man sa makagagahom nga si Dina mapasipalahan or mahugawan diha sa tubangan sa katawhan ni Jacob. Nganong man na siya, nganong gitugutan man ni Hashem. Dili sama sa panahon ni Sarah, ni Rebecca, nga ang makagagahom kanunay gid nga naguban. Apan nganong kini si Dina nga anak man pudunta ni siya, nganong gitugot man sa makagagahom nga mahitong pawak ngadto sa kadautan. Okay. So this was a punishment for Jacob. Gitugyan si Dina ngadto sa kadautan agi og silot ngadto kang Jacob tungod kay si Jacob sa dihang paingon siya didto sa balay ni Laban samtang nangita siyang kasawa gikan siya sa pagsibat gikan sa kamot ni Esau, ni diretso siya dito sa balay ni Laban diin didto nagsaad siya samtang paingon siya dito sa balay ni Laban nga siya muhatag sa iyang ikanapulo sa tanan niyang abot. So tungod ato nga saad nga wala niya tumana, iyang gi-delayed ang pag-fulfilled ato nga promise. So nagingon ang Torah, ningon ang mga sages, whoever delays and the fulfillment of his vows, kay saad man to niya, ang paghatag og ikanapulo is wala to ingon nga gisugo siya tungod kay atong panahona, wala pa gihatag ang Torah dito sa bukid sa Sinai aron mahimong valid ingon nga sugo ang kanang gitawag Torah nga nadawat sa mga patriarka sa unang panahon. So naa sila kuan balaod Torah nakita nila by the revelation through prophecy. Apan wala kini gikumad ni Hashem, nakita lang nila kini nga ginabuhat ni sa future generation. Mo to nga nakita niya nga ang future generation dunay sugo sa paghatag sa ikanapulo sa tanang abot, mo to siya nagsaad-sad. Apan ang problema kay iyaha lang gidelay ang iyahang saad. Og niingon ang mga sages nga bisan kinsa sa pagdelay sa pagtuman sa iyang saad is mauni ang mahimong rason ngano nga tan-awon sa makagagahom ang imong record, gina-examine sa makagagahom ang imong record dito sa Heavenly Court. So kung doon na kay mga saad, dili nimo matuman, particular gyud sa saad pod ni Jacob, so mo to'y rason nga kining tawhanan ni saad-saad ni unya wala gid niya tuman. Mo to nga si tan-awa daw record ana be. So nakana magagahom mo to nga pagtan-aw sa record didto ni Jacob nakita sa makagagahom nga Jacob was guilty of having withheld his daughter from Esau. So, batayan na to ha. Nga si Jacob nagsaad sa to padili sugo, siya mismo ang nagvow nga mohatag siya ikanapulo tungod kay atong panahon na dili pasugo ang ikanapulo. O sama kang Abraham nga naghatag siya ikapulo, but it is voluntary, it is not commanded. It is voluntary given to Melchizedek. So karon sab si Yitzchak naghatag sab og abot ikanapulo. Karon si Jacob nagsaad nga mohatag. Apan iyang gidelay
So, tungod ato, nakita ang iyang record nga si Yaakov is guilty tungod kay iyang gitago si Dina ngadto kang Isaw. Nga naman, tungod kay si Dina good, parison man good gaayo kang kuan kang Isaw. Tungod kay si Dina is righteous woman og nakita pod sa batasan ni Dina nga maka-influensya gid dako ngadto kang Isaw. Nga posible nga kung si Dina ang maasawa ni Isaw, posible nga mausab ang panglantaw ni Isaw ngadto kang Yaakov og mubalik si Isaw ngadto sa sabakan ni Hashem ug dili na magbuhat og dautan kung si Dina paunta ang iyang nasawa. Apan tungod kay gitaguan man ni Yaakov si Dina dito sa baka tungod kay mahadlok siya nga makita unya ni Isaw si Dina mao to nga niingon ang makagagahom kang Yaakov, niingon siya nga you refuse to give your daughter to your circumcised brother, imong gidid-an nga makita si Dina sa imong igsuon nga tinuli. Now, worse will befall you. Karon, dautan ang moabot nimo. She will be taken by an uncircumcised man. Siya kuhaon sa pagkatinuod sa usa ka lalaking dili tinuli. So kung gitugutan lang unta to ni Yaakov nga makuha or makita ni Isaw si Dina, then dunay posibilidad nga mausab ang panglantaw ni tungod kay qualified man pud si Isaw nga mga sawa kang Dina tungod kay anak man pud siya ni Yitzchak, kaliwat man pud siya ni Abraham, unya tinuli. So qualified siya, pero dumilian ni Yaakov nga ipares si Dina ngadto sa iyang kakambal. Anak ni Yaakov si Dina, si Isaw kakambal ni di ba? So pag umangkon. So karon dinhi makita nato nga tungod ato kay imong gidid-an siya nga maadto sa taong tinuli, then sa pagkatinuod siya maadto sa taong nga dili tinuli. So mura hinuon og natunglo si Yaakov sa gibuhat ni Yaakov ngadto kang Isaw nga iyang taguan si Dina ngadto kang Isaw. Sumura na hinuon siya natunglo. So when Yaakov and his family encamped in Shechem, sa dihang naabot sila dito sa Shechem ug sila dito ni puyo sa og pila ka adlaw. So ang gobernador atong lugar nga si Kamor. Si Kamor is ang amahan ni Shechem. Amahan ni Shechem. So nagdala ni siya babae si Kamor dito sa kampo ni Yaakov. Sa dihang niabot si Yaakov dito sa Shechem, nagkampo sila, gidalhan siya mga babae karon ni Kamor ni Shechem. Unya ang problema lang kay pagdala ni Shechem dito sa mga babae, wala din si Yaakov ang uban niyang mga igsuon. Wala diha ang naa diha ang nabilin si Dinara. Ug ang mga katabang ug ang kanang mga gitawag og ulipon, ubang ulipon kay ubang ulipon na uban man pud sa ilaha. So tungod kay wala dito, gidalhan siya mga babae dito para magsayaw-sayaw. Samtang nagsigig sayaw-sayaw, kani pud si Dina ni gawas. Ni gawas ba nagpakita kay mulantaw atong mga babae nagsayaw-sayaw og didto nakita hinuon siya ni Shechem. Og didto nakita hinuon siya ni Shechem. So ni Shechem busa tungod ato niingon si Rabino Abraham, kani si Rabino Abraham igsuon ni anak ni siya ni Rambam, anak ni siya ni Maimonides. So niingon si Rabino Abraham sa iyang explanation diha sa Torah commentary, niingon dinhi, since they were negligent in guarding Dina, tungod kay nagkulang sila sa pagbantay kan Dina, the whole sad story came to pass. Niabot ang usa ka subo nga kaagi. So this is an object lesson to Torah observer to be vigilant in guarding their
women, mao ni nga usa ni siya ka lesson nga kinahanglan ang atuang babae bantayan tungod kay kanang gitawag og modesty god is parehas ra na siya sa modesty sa mga Hudiyo. So dinhi the story of Dinah is recorded in the Torah to bring our attention how careful a woman must be about displaying herself in public. Gisultihan ta aning balaod sa hitabo ni Dinah tungod kay si Dinah gud ug asa ang kalingawan tuwa man gud. Siguro kung sa ato pa ning panahon karon sa amo ang panahon pa sa una kung asa ang baylihan tuwa pud ni siya. O kato gani si Shechem nagdala lang og mga babae dito para magsayaw-sayaw sa tubangan ni Yaakov. Nakitan-aw po siya dito. Unya, pagtan-aw niya dito, wala basta-basta nga kuan. Kanang murag nagpakita pud nga magustuhan gyud siya ba ngano man. Tungod kay atong panahon na gud sa naglantaw siya. Si Dinah gud is nagsuot-suot ang mga jewelry ba. Mutong attract og mga si Shechem. Moto niingon ang mga sages tungod ato, a woman should not show herself in the street wearing conspicuous jewelry. Dili pakita kung naa ka sa daghan. Jewelry was given to the woman for the purpose of adorning herself in front of her husband. So ang pagpangarti sa lawas is okay na siya basta kay ang imong artihan ang imong bana. Pero kung ang imong artihan is para sa laing tao, then naadihaan ka ng gitawag og problema. So it would be wrong to set a stumbling block even before a righteous man. Ngano man, tungod kay if dili ka modest, manamit, unya makita ka sa ubang tao, ma-righteous man na siya, dili righteous. So, ang may tabuan is nag-create ka og sala sa ilaha. So, maka-create ka og sala didto sa ilaha. So, before creating the woman, gituyo man gud na siya tungod kay ang babae god wala man gud na siya buhata sa makagagahom sa design nga ato ang gusto. Wala na siya buhata. Doon na gi-design nga gibuhat ang makagagahom para ang babae mo at ingon nga halangdon or buutan nga babae. Mao gani ang makagagahom sa pagbuhat niya sa babae, niingon siya, I will not form her from the head, dili na ko buhaton siya gikan sa ulo, or else she will be conceited, basig mahambugiro na siya, bugira na siya. Mao na makagagahom sa pagbuhat niya sa babae, wala gyud niya gibuhat nga gikuha ang parte sa lalaki dito sa ulo kay basig mabugira, basig mulabaw pa noon sa lalaki, pero wala na siya magpasabot nga wala tingog ang babae, pero dili lang mulabaw sa lalaki. Muna wala siya kuha sa ulo kay basig mo mahambugiro daw, basig mulabaw pa kahambugiro sa lalaki. So ningon pud ang makagagahom, I will not form here from the eyes, dili nako siya buhaton nga ang materials nga kung kuhaon is gikan sa mata. Kay basin unyag mahimo ning curious. Curious ba? So say makita mo kuan mo mangutana mo kuan jud mo siyusog yun. Say makita. So niingon na sab siya nga I will not form here from the mouth or else she will be talkative. Di po nako siya buhaton nga gikan sa baba sa lalaki kay basig mahimo ni siyang tabian. So niingon po siya dire, I will not form here from the ears, gikan sa dulunggan, or else she will be eavesdropper. Usa man ning eavesdropper, kani eavesdropper mo ni ang giingon nga kanang maminaw og istorya, wa sa guway apel, maminaw sa istorya. Unya dili lang maminaw mo apel pagid sa istorya, dili lang mo apel mo dungag pagid sa istorya. Muna wala niya kuha as dalunggan. So makagagam ni sulti na sab, I will not form here from the feet. Wala ko pag siya kuha sa tiil. Ibasin unya ug kuhaon ako siya sa tiil. Manipa niya siya. Hinuon ako siyang buhaton ug kuhaon ko siya gikan sa rib. Which is in a hidden part. Diin ang rib is tinago.
tinago nga parte sa lawas aron matudlo sa future generation sa atoa karon that the woman should need to be modest. Ngano nakasulti man nga ang makagagahom nga dili ba unfair pod sa mga babae nga ingnon nga wala kuha asa kanang gitawag og kuan kay basig mahimong consited sa ulo. Okay, wala na gisulti sa makagagahom nga wala ebidensya, naay ebidensya. Tungod kay si Prophet Yeshayahu nag-ingon sa 3:16, because the daughter of Zion are haughty and walk with outstretched neck. So gipakita din nga ang mga anak sa Zion is kanang mga garaon ug naglakaw ngadto sa dalan nga magpakita sa ilahang mga dili dapat ipakita. Hambog na kayo ba kanang taas doon na. Muna nga ningon na magagawom dili na ko kakuhaon sa kuan. Pero unsay nahitabo? Unsay nahitabo? Nasurpas sa babae ang purpose ni Hashem. Nasurpas niya. But the woman defeated Hashem in purpose. Nalupig sa babae tungod kay ang babae imbis gibuhat sa ulo, nahimo man hinoong conceited. Ang proof ana ang nahitabo dito sa panahon sa mga anak sa Zion sa panahon ni Isaiah. So nganong wala pod kuhaa sa mata tungod kay basin unyang mahimong curious in which kini nga pagka buhatan niya Hashem nga wala kuhaa sa mata mao na hinoong nahitabo tungod kay ang babae nahimo naman hinoong curious. Ang proof ana usa si Kaba mismo, ang asawa ni Adam, nga naman sa diha nakita niya nga ang prutas, no, ingon takog apple, ang prutas diha sa kahoy sa kahibalo sa pagkahibalo sa maayo ug dautan, nakita niya nagsilak-silak sa kalami. Nahimo siya curious lang sa kanano, lami siguro ana no. Nga mao hinungdan nga nakasala siya. So nahimong curious. So na-avert ang katuyuan sa makagagahom nganong gibuhat, asa gibuhat ang babae. Wala kuha sa ulo, pero ang batasan dito na hinoon sa ulo. Wala kuha sa mata, pero ang buluhaton sa mata, mao na himnoon na bahimong batasan sa babae. Ang makagagahom nagbuhat og babae, wala po niya kuha gikan sa baba, kay nahadlok ang maggahom nga mahimong tukatib. Apan unsa may nahitabo? Nahimong tukatib. Pero karong panahon na dili na siya tinuod. Ngano man kay mas tukatib ang lalaki kaysa babae karong panahon na kay. Sa unang panahon ang chismosa, ang babae raman. Karong panahon na kasagaran chismoso lalaki naman. Mura pug babae ba, makitag away so kulog babae. Nahimong tukatib. So pag-ingon pod sa makagagahom nga gikan sa dalunggan aron dili maminaw istorya, pero ang nahitabo is nasupat na sadto. Nahimo na mahinoong kawatan. Ngano man sige paminuan na dito, sige kawaton na ko to. Ngano man usa ka proof ana ang nahitabo kang Raquel sa diha nga ni gawas si Yaakov kauban siyang asawa kauban siya tibok pamilya ngadto sa balay ni Laban diin ang tirafim ni Laban is gikuha ni Raquel nga mao hinungdan sa sayo og sa hinanali nga kamatayon ni Raquel after the birth of Benjamin. Okay? So nahimong tivish. Karon niingon ang makagagahom nga dili na ko sa dalunggan kuhaon kaya kuan karon niingon na pud dire la ikaduha nga reasoning nila nga nganong nahitabo to eavesdropper. Nahimo silang eavesdropper, unsa man eavesdropper kana maminaw og storya ba? Kanang wala gani siya appeal. Okay, nahinumdum mo atong kaagi ni Abraham sa dihang na siya bisita nga tulo ka anghel nga sa diha nga nagdalag balita ang tulo ka anghel nga si Abraham, si Sarah manamkon ug makabaton siya usa ka anak nga lalaki. Si Sarah tuwa sa tent, pero tungod tuwa sa tent siya sige na siya paminaw sa istorya ni Abraham ug sa anghel. So, na-avert na pod ang katuyuan sa makagahom imbis wala ko has dalunggan para di maminaw. Na-avert na pod.
So pag-ingon sa mga gawom nga dili niya buhaton ang babae kakuhaon sa tiil pero unsa may nahitabo, nahimo na hinuong kanang gitawag sa tura og galivanting. Galivanting balik kanang hinuroy ba laagan. Nahimo na hinuong laagan. Usa ka proof ani si Dina, usa pud ka proof ani si Leah. Kay si Leah laagan man. Anong dumo atong mga niagi natong mga parsya nga si Leah is laagan nga siya pagani ang nisugat sa bisita. So mao ni isa po ni si Dina, niliwat lang ni siya kang Leah. So hinuroy mo to pagkadungog niya nga na ikalingawan ana ang mga kaliwat ni Shikim diha nagdalag babae nagsisayo ato apo siya ni apil po siya dito. Hanto nasakpan na hinuon siya ni Shikim, nakit-an na hinuon siya ni Shikim. He kidnapped her. Iyang gikidnap and took her by force, iyang gipugos pagdala. Then he persuaded her with convincing word to stay in his house. Iyang gikumbinsi nga, dili lang ka ba? Ako'y bahala nimo. Tagaan ta kagdaghang kwarta. Kay kung muhawa ka dinhi, ang imong papa nagpuyo baya dinhi sa mua. So kung muhawa ka dinhi, magbayad imong papa dako kaayo nga kantidad sa inyong pagpuyo dinhi. Samantalang kung wala ka, di pa makabayad si Jacob. Ako tagaan pa takag kwarta, tagaan ta pakag dako nga kabutang dinhi. Ang tibuok uma sa Shikem, akong ihatag nimo. So mo na pasalig ni Shikem. Ngadto kang Dina. So, pila may dagan sa istorya nakabalita karon si Jacob. Samtang tuwa siya dito nanugway sa iyahang mga kahayupan. Nakadungog si Jacob nga unsay nahitabo kan Dina. Moto nga dali-dali si Jacob sa pagpadala og duha ka servant aron i-reclaim si Dina. So, ang gibuhat pud ni Shikem sa dihang niabot dito ang katong duha ka servant nga gipadala ni Jacob, iyang gipalayas. Layas mo dire, hawak mo dire. He drove them away. So Shikem sangad tungad to si Shikem sa sige siya gunahuna murag nag-action siya kanang kabalaka kay nadungog baya nila nga kuyaw baya ang kaliwat ni Jacob ang 12 ka banay sa Israel. Kuyaw baya kahinumdum mo sa kahinumdum mo sa away between Abraham and katong batok sa upat ka hari sa nasod, katong upat ka hari sa nasod gikan pudto sila nakigira sa pito ka kanasod sa Kanaan ug ilang gipildi ang pito ka hari nga hari sa mga nasod didto sa Kanaan gipildi sa upat ka hari. Unya sa dihang upat ka hari naa didto gisakop nila ang katong gitawag og Sodom ug Gomora diin nadunggan ni Abraham nga gibihag nila sa upat ka hari si Lot. Katong upat ka hari apil si Nimrod didto. Upat ka hari. So, aksyon kabalaka si Shikem, oy, kuyaw biya ning mga tahanan ni, dili ni sila basta makig-away ni. Una-una, upat ka hari, duha lang sila. Abraham lang og si Eliezer. Ya, unsa man to, kaligon ato, apil si Nimrod ato. Nya, gipildi lang og duha ka tawo. Muto nga, nagbasol si Shikem, muto ni hangyo siya sa iyang papa nga si Kamor. Nga, pa, hangyo na lang si Jacob, nga kung pangasawon si Wani mo una kong legal nga asawa si Dina. Hinigugma mo ko aning bayhanan ni, ganahan magyud ko aning bayhanan ni. Mo to nga si Kamor pod tungod pod sa ihang niangay pod siguro siya kang Dina. Mo to nga dali-dali siya nga niadto kang Jacob. Og niingon siya nga ang akong anak ako kay gusto sa imong anak. Hangyo ko nimo nga himuong asawa si Dina sa ako ang anak. Mubayad lang minimo kung pila imong gusto. Or, ang akong mga babae, ihatag na ko ninyo tanan. Dinhi sa Shikem, ihatag na ko ang mga babae dinhi. Unya ka na inyong mga babae, amok pod. So, muna yung kondisyon ni Kamor. So, intermingled ta. Kanang crossbreed na ta. So, sa diha nga nakadungog karon ang mga anak ni Jacob, dito nakaproblema. Kay ilang nadungog, kung usay gusto mahitabo ni Kamor, ilang nadungog kung unsay nitabo kan Dina.
Susuko kayo ang iyang mga igsoon nga lalaki og nag-ingon. Kining inyong gibuhat gidili ni sumala sa balaod sa 7 laws. This base deed is forbidden even according to your laws, the 7 laws. So Shimon and Levi remarked, isulti, a Jewish girl was abused. Let people say, idol worshipper were slain because they took Jacob's daughter, a Jewish girl. Sa isulti ni Levi ug si Shimon, tuguti nga panisa nato ang nagkuha sa usa ka babaeng Hudiya. So mo to ang gibuhat ni Shimon ug Levi nitubag ngadto kang Shechem, uban ang kahibalo, wala nila atakiha diretso. Ilang pang gidulaan ba? Uban ang kahibalo. So hibalo Kamor. Ningon ang mga anak ni Jacob ngadto kang Kamor. Ihatag namo ang amuang igsuon ngadto sa kaminyuhon sa usa ka tinuli. So kung ang inyong kaliwat magpatuli, then among ihatag ang among igsuon nga si Dina kauban sa among mga babae dinhi aron mahimong asawa sa inyuhang kaliwat didto sa Shechem. So barter na, basta tinuli lang. Pero kung dili mo magpatuli, niingon ang mga anak ni Jacob, kung dili mo magpatuli, we will take our daughter and live. Mubiya mi dinhi, kuhaon na mo si Dina. Mubiya mi dinhi. Moto'y kondisyon sa mga anak ni Jacob. Pero magpatuli mo din, ihatag na mo si Dina aron masawa sa imong anak. O ang among mga babae, tugutan na mo ng mga sawa sa inyong kaliwat. Pero kung dili mo musugot magpatuli, then kuhaon na mo si Dina o mulayas bidre. Ang gisulti ni Shimon ug Levi is naka-align to siya sa kanang halaka sa ilahang balaod. Sa balaod sa mga Hudiyo, naka-align to siya kay dili magid pwede nga ang usa ka Hudiyo is maminyo sa usa ka hintil bisan pag kanang kuan siya, bisan pag tinuli. Mao gani nga kining pagkasultihan ni Shimon ug Levi nagtangag ni siya usa ka dakong plano. Ano man kung matuli gug ka wala man gug kay kusog aron makigaway. Ila na tong paagi tungod kay dako baya pud ang syudad, major city ang Shechem. Major city ang Shechem. Mo tong gitagaan nila pag sige kung magpatuli mo. Unya kabalo baya ta nga kanang tawo magpatuli is dili gyud na siya kuan. Ngano man tungod kay ang tawo magpinuli abot pug tulo ka adlaw luya na siya, maunay pinakaluya nga porsyon sa iyahang adlaw sa dihang magpatuli siya. So gamitan karon og dirty tactic sa mga anak ni Jacob si Shechem. Ang amahan ni Shechem gigamitan nila og dirty tactic. Ang ilang gibuhat nga pakigsabot, pakigkobinante nga magpatuli mo sige tugot na po is naka-according to sa halaka kay ang among mga babae dili na mo pwede pa asawa sa mga taong pisot kinahanglan tinuli yun mo nakatuli mo o gusto mo mga asawa sa among mga babae apan sa diha nga nakasulti na sila niini, nagpagawa sila plano. They planned to kill the inhabitants of Shechem. Karon, sugot gani mo, patay gid mo tanan. So maunay naa sa mga una-huna sa mga anak ni Jacob. Tungod kay kining mga taga Shechem nakasala ni og angayan ni sila. Deserving ni sila makadawat og capital punishment according to the 7 Noachic laws. Mabasa ginani mo din makita ang siguro na. Noachic laws. So sumala sa Noachic laws, angayan ni sila makadawat og kanang silot. Tungod kay nakasala ni sila, nangidnap. Kung sa may sulti dito sa 7 laws, do not thief, ayaw pagpangawat, o ang pagkidnap is sab na siya sa gitawag og do not thief. He-kidnap din na. Shechem himself was liable to capital punishment for having kidnapped Dina. So the transgression of robbery. His fellow townspeople were also guilty, since they knew of his deed, but did not bring him to justice.
ang katawan po sa Sikem nga nakakita nga gikidnap si Dina is liable po sa no hide laws tungod kay wala sila gibuhat sa diyang nakita nila nga gikidnap ni Dina. So nahitabo na po dinhi ang nahitabo sa Kanghob. Diin kana di ay makakita kag mga mga butang nga sala sa mata sa makagagahom. Kinahanglan gyud na siya badlongon tungod kay kung dili nimo siya mabadlong then you will become accountable in the court of law according to the laws of the 7 laws and according to the laws of Hashem. So mahimo kang accountable. Bisan pagani nahitabo po ni sa panahon ni Job. Sa diha nga si Parao gikagidnag maayo daghan kay kagid mo to nga ni patawag siya og usa ka council meeting sa iyahang mga consultant. Ang iyang consultant atong panahon na is si Balaam, si Jethro og si Job. Nakita nila nga ang makaayos sa kagid ni Parao katong dugo sa mga Hudiyo mo tong gitambagan karon ni Balaam nga pagpatay og 150 ka Hudiyo kada adlaw. Unya kuha ang ilang dugo og iligo sa kada hapon. Munay tambag ni Balaam sa dihang nangutana unsay akong buhaton nangutana sa para unsa akong buhaton para maayo ko aning akong sakit sa sangla. Kagid-kagid daghang kaayo. So mo to nga si Job nga naminaw wala gid siya ni buhat og mga action, wala siya ni ingon ayaw dili na maayo, wala gid siya ikon ba, wala gid siya musulti, wala siya ni komentaryo og tungod ato si Job na silutan. Sa may silot ni Job, gitugyan siya kang Satanas. Sa diha nga si Satanas niingon nga kang Hashem nga musimba ra man ang imong tao nga giingon nimong righteous, musimba ra man nimo tungod kay imong gipanalanginan. Kuhain nagpanalangin, di ba biyaan ka na. Moto nga nisugot ang makagagahom. Pangutana, batasan mo gid sa makagagahom nga musugot sa panahon nga si Satanas dunay sulayon kay si Satanas mukuan man na siya. Munanghid man na siya usa na siya mohatag pagsulay sa tao, iya pa nang pangayuan og pagtugot ngadto sa makagagahom. Sa to pa tungod kay do na may pagsulay og ang musulay ang kaaway man kanang nagsulay ana is do na nay pagtugot kang Hashem. Ang pangutana nganong musugot mampod si Hashem. Sama kang Job nisugot ang Hashem tungod kay si Job dunay sala. Unsay ang sala wala gyud siya gibuhat para dili mo patay si Parao og 150 nga bata kada adlaw aron iligo ang dugo kada hapon. Wala siya gibuhat. Motong gitugyan siya. So di na ta matingala ngano nga daghan tag pagsulay tungod kay daghan tag mali nga gibuhat. Mo nang di ta matingala nga daghan tag sala, daghan tag kanang mga pagsulay. Sama kang Job gitugyan ta sa mga pagsulay nga daghan kaayo tungod kay nakita sa makagagahom nga grabe po ta kadaghan og gibuhat nga mali. Di na lang ta matingala. Nga naman ang pagsulay mo agbot tungod kay do na tay gibuhat nga mali. So dili ta kuan, pasalamat na lang ta nga gisulayan ta. Kay kung gisilutan ta diretso, then perting luoyan na to. So mas maayo na lang po tong gisulayan. So ingon ana pod ang nahitabo sa panahon ni Job. Karon sa panahon sa unang panahon pa kinsa may wala musugot ang makagagahom nga sulayan. Okay, una-una si Enosh. Tungod kay si Enosh is perfectly righteous. Perfectly, wa gi mali. Moto nga pag-ingon ni Satan nga unsa man oy, ayaw na, ako na. Sa paylain, si Eliezer. Sa diha nga gikuha ni gisugo ni Abraham si Eliezer sa pagpakuhag asawa pangasawunon para kang Yitzchak. To Yitzchak ni adto dito sa panimalay ni Laban. Laban kay igsuon man nila ni Laban ang asawa ni si Rebecca, igsuon man ni Laban. So sa dihang pag-adto didto, unya sa pag-uli karon, ang makagagahom nangitag paagi nga dili matan-aw or dili makatutok si Eliezer ngadto kang Ribka. Moto nga imbis travel siya 7 ka adlaw, gihimo na lang 3 ka oras. Anang adlaw, nakauli ra pud sila pagkaugma, nakauli ra pud sila didto sa balay ni Yitzchak, pero unsa may gibuhat ni Abraham. Iyang gihungungan si Yitzchak. Subaya sa og tinuod ba nga
Kuan tinuod ba nga wala na hikapan ni kuan, wala na hikapan ni Eliezer? Basin biya gihikap na, basig hilabta na. So tuod man gi inspeksyon ni Yitzchak. Sa pagkabaluan ni Eliezer, sa may reaction ni Eliezer, wala siya reaction because limpyo ang iyang konsensya nga wala gyud niya hilabti si Ribka. Og tungod ato gitagaan siya sa ganti ni Hashem nga makaabot siya og gan-iden nga buhi. So dining dapita si Shechem ug ang iyahang tibuok nasod is kuan gyud, guilty gyud sila for punishment because they kidnap Dina. Ug ang mga nagtan-aw nakakita nga tagilungsod ni Shechem nga anak ni Kamor walay gibuhat. Busa ang plano ni Shimon ug ni Levi is gigrant na siya ni Hashem. Wala nakasala tungod kay rightful rato nga buhaton nila tungod kay kato sila ni Shechem is subject yun sila sa kamatayon tungod kay naa sila sala sa 7 laws. So they thereby violated one of the 7 Noahide laws, the duty to administer justice. So nakasala ang katawhan sa Shechem tungod kay wala nila wala nila gi-impose ang balaod may tungod sa 7 laws. Sa diha nakita nilang kidnap, kabalo sila nga naay 7 laws nga bawal magkidnap. Disugot ra pud sila nga kidnapon si Dina. Muto nakasala sila sa established court of justice. So, they deserve death for having failed to execute the proper punishment of Shechem. Ang ayan rato nga mahitabo nila tungod kay wala sila gibuhat sa dihang gikidnap si Dina. So ningon ang Midrash Hagadol as to why the people of Shechem deserve the punishment, usa ka rason nga nung deserving ang Shechem nga makadawat og punishment nga kamatayon tungod kay the agreement between Yaakob's sons and the people of Shechem katong pagpatuli besides sa agreement sa concession o itong pagpatuloy agreement, doon na pa sila laing agreement ato. Ang ilang agreement ato, sige, patuloy mo tanan. O niya, after anak, dili na mo manimba og mga idol. Pero unsa may gibuhat sa mga taga Shechem. Ila naman hinoong gipangtaguan ang ilang mga idol sa ilang mga balay og nisikreto sila sa pagsimba og pagbuhat sa ritual sa mga idol. Moto sa panahon nga nakaabot ni sa mga anak ni Yaakov, mo na nga rightful ang people of Shechem to be killed. Kay wala mo sunod sa kondisyon sa mga anak ni Yaakov. Tungod kay sila nagsimba og dili mao nga makagagahom. Gina na sila nga ipagawas na kay among mga anak naa na diha mahimo na mong kaliwat ang inyong mga anak unya karon naaman mo yung mga idol diha wala man na ninyo gipapahawa. So mao to nga deserving ang Shechem nga patyon sa duha ka anak ni Yaakov, deserving sila nga mamatay tungod sa duha ka rason. Una, gikidnap nila si Dina. Hasta ang kaliwat si Shechem. Walay gihimo sa pagkidnap kan Dina. Ikaduhang rason, tungod kay bisag gibawalan na sila pagsimbag idolaters, nagsigi lang gihapon sila og ilang gitaguan ug nagbuhat lang gihapon sila sa pagsimba sa ilahang mga idols. So balik na sa human sa kondisyon nga gihatag. So Shimon and Kamor agreed to Shimon and Levi's proposition. So sige, patuli na mi. So they returned to the people of Shechem, mo to nibalik na sila. So commanding them to circumcise themselves. Mo to nga ang mga laki tanan is gipatuli na siya tanan didto sa syudad sa Shechem. Gipatuli nila tanan. The people of the town consented, not with pure motives, nisugot, pero ang ilang hunahuna pangit. Ang ilang motives is dili maayo. Nganuman, tungod kay, pag yun, matuli miron, kaning ilang mga kayamanan, maadto na ni sa amoa, kay mga dato ni mga tawhana ni, kigipanalanginan ni sa ilang mga gaom. So kay, mga dato ni, maminggol naman ni sa iyang pamilya, among paningkamutan nga, ang ilang tanang kabtangan, maanhi sa amoa. So ana ang ilang plano. Eventually, all of Yaakov's cattle and property will become ours. So, atong panahon na, natuli dito sa Shechem, sa lugar sa Shechem, ang 600 ka mga lalaki o 200 ka mga bata nga above 13. Dito sa Shechem, natuli yun. Pero, dunay mga grupo nga niabot
dunay mga grupo nga dili taga Shechem ba nga niabot nga nakabalita nga nagpatuli nga nisugot ang hari sa Shechem si Kamor nga ipatuli ang iyang tibuok katawhan ug mao to nga katong mga niabot nga nakabalita nasuko og maayo kang Kamor. They were very angry. Kinsa man ang tawhanan nga niabot didto nga nasuko si Kidkam kauban sa iyahang mga igsuon nga unom ka buok. They were very angry that the people of Shechem had consented to be circumcised. Palag siya nga nung napatuloy man mo tuuman mo ng mga tawhana. So when they heard about some women of Shechem who had hidden their babies in a cave but were forced by Shechem and Kamor to deliver them to be circumcised, they threatened the inhabitants of Shechem. Nga naman, sa diha manggod nga nagsigi nagtinuli ay dunay mga taga Shechem nga nanago dito sa langob. Unya sa diha nabatian nila ang hilak sa bata nga lalaki, gipaadto dayon didto ang mga sundalo ni Kamor para tulion putong bata. Karon kinadunggan man puna nila ni Kidkam. Katong usa ka lalaki kauban siyang unom ka igsuon sa to papito sila. Nadunggan man perting sa kuha hinuon sa atong lalaki. Ilan na hinong gitret ang Shechem. Ilang gitret si Shechem o si Kamor. So niingon ang mga lalaki, bantay lang mo. Kamong mga kaliwat sa inhabitants sa Shechem, bantay lang mo. We are going to kill Kamor. We are going to kill Shechem. We are going to kill Dina and all the people of Shechem. Diba? So, what madness was this to consent circumcision? Unsa man ikabuang gini mga tawhana nga nisugot man nga tulion? Aron lang maminyuan nila ng mga anak sa mga Hebrewanon. Unsa man ang mga kuan ana gabluwan. So ingon ana ang reasoning atong mga lalaki nga nakaadto didto. So dili pa daigo nila nga naa may mga kanaanay tuman o naapoy mga babae dito sa laing lugar nganong anha man gid sila sa mga babae sa mga Hebrewanon nga ang kondisyon tuli. So we will notify all the inhabitants of the land of Canaan. Among pahibalon ang tanang pumuluyo dito sa Canaan that they should join us. Amo silang pahibalon para moapil sila namo sa pagpatay ni kang Shechem ug sa tibuok kaliwat ni Shechem. Nganong gitugutan nila ang kustumbre sa mga Hudiyo, sa mga Hebrewanon nga ma-adapt nato dinhi sa ato ang lugar. Ato ning lugar kitay magbuot ano sila may magbuot. Gihadlok nila si Shechem nga patay mo adtuon ako tungkuan ako silang i-ignite nga makigubat batok ninyo. So sa diha nga ang katawhan sa Shechem nakadungog sa threat nga gihimo ni Kidkam, they regretted having obeyed Shechem. Nagbasog sulus nganong nituo man pud ni Shechem, nganong nituo man mo ni nganong patuli man mi tungod sa sulti ni Shechem. So they regretted having obeyed Shechem and his father Kamor. So di apis Kidkam ilang gisulayan og kuan si Kidkam nga ayo lang Kidkam ay lag sumbong didto. Ano na lang Kidkam? Mukuyog na lang mi atakihon nato si Jacob. So mo na isulti sa mga taga Shechem. Atong sulungon si Jacob ang iyang mga anak and we will do with them whatever you tell us to do. Atong buhaton sa ilaha kung unsay gusto nimo buhaton nato sa ilaha. So katong pagkasultiha to nadunggan putong Dina. Moto nga si Dina dali-dali pud siya padala og tao didto sa kang Jacob aron makabalo pud si Jacob kung unsay plano sa kaliwat ni Kidkam og sa katawhan sa Shechem. So ang mga igsuon nga nakabati nga moy unang nakabati without consulting their father Shimon and Levi who at that time were 13 years old. So nakabalo naman si wala pa man ito pamatya itong Shechem atong panahon na. So, nibalita na nga mao to ang plano. Nagpadala ng tao si Dina para isulti dito sa kaliwat ni Jacob kung unsay plano sa Shechem ug ni Kidkam. Nga musulti siya dito sa Kanaan, mga nasod sa Kanaan nga tabangan nilang Israel. So mao to, kini si Simon ug si Levi sa diha nakabati sa istorya, wala na mo konsulta sab. Nga aning panahon na si Simon og si Levi 13 years old pa lang sila, siguro wala ray tuig ni. So pareha sila atong panahon nga 13 years old. So niingon sila nga mao ba
ila daiming sulungon, ila ming tabangon. So mao to nga nibunot sila sa ilang espada, nangandam sila aron pagpakig-away sa Shechem. So walay panangid. So ang duha is wala magsabot nga musulong dito sa Shechem. Pagkadungog ni Levi, mo ba? Ang damdamin siya, budin na mong gusto ha. Pagkabalupod ni Simon, mao din na mong gusto ha. Pero wala sila nagsabot duha. Nag-abot na lang sila dito sa Shechem. Pag-abot yun sa ikatulong adlaw, gikan sa pagtulik. When the men of Shechem were at height of weakness, sa dihang luya na sila kay kana ikatulong adlaw gud nga tulik, kabalo ka sa una walay doktor. Pagtuli ana, ikaduhang adlaw mo na sugod gubag na. Pag ikatulo adlaw ana, kamatiso na siya. Ang lalaki ana urag luyag yung kaayo dili siya ganahan maglihok-lihok. So pag abot aning adlaw, ang tibuok Shechem anang panahon na luya. Gikan sa pagkatuli. So gipahimusla ni Shimon ug ni Levi. Ilang giatake silang duha lang ni atake dito sa Shechem. They smote Levi and Shimon, smote all the inhabitants of city and took Dina away. Og ilang gikuha si Dina. Ang problema lang kay wala mahurot og patay ni Shimon og ni Levi. Ang tibuok Shechem nabinlan og 20 ka buok. Nabinlang sila 20 ka buok who escaped to the town of Tapuak. Kining Tapuak usap po ni ka lugar dito doon lang po dunahan gamay sa Shechem. Then dito doon na po hari nga nagdumala dito. So katong 20 nga nakasibat reported to the king. So ilang gi-report niya si Shimon og si Levi have destroyed Shechem. Duha ka lalaki ni Jacob mo'y nagpatay sa tibuok inhabitan sa Shechem. So, na-exclaim si King Yishbi, king of Tapuak. Kuan siya, nganong, duha lang sila, nakaya niya ang tibuok Shechem. Nga kanang Shechem is capital city man siya, dili man basta-basta nga syudad, major cities man siya, dako man siya nga syudad. Unya, sulungon lang og duha ka bata, 13 years old. Nya duha ka buok sila nya, tibuok syudad ang gipildi. 20 ra mo nakasibat. Okay, akong padalan og spice dito bi panid-an nato kung sa gitinuod nga nahitabo og tinuod man sa dihang nabalik ang iyahang mga gipadala nga mga spice. Spice returned and reported, it is true. Shechem is ruined. Is in ruins. All the males, inhabitants and cattle were slain. Gi pamatay tanan. Dili makatuo si Haring Yishbi nga tinuod tong istorya to nga duha ra ka tawo. So grabe ang iyang kasuko. Pero alanganin gyapon siya tungod kay bisan ganing sa panahon ni Nimrod. Wala gani kapildi si Nimrod sa kaliwat ni Abraham. So ana siya nga bisan tuod sa panahon ni Nimrod pero gipildi pero bisan pa ni ana pildihon tanang kaliwat ni Jacob. Pero ang problema lang kay ang mga adviser man kay kabaluman sa kaagi sa nahitabo gyud gikan sa una ni Abraham nga nakig-away ang 4 ka hari apil si Nimrod ngadto sa 7 ka hari sa inhabitant sa Kanaan, napildi ang Kanaan sa 4 ka hari. Karon ang 4 ka hari napildi lang og 2 ka tawo si Abraham ug si Eliezer. So ang mga advisor atong ni Hari Yishbi dito sa Tapuak is medyo nag-alanganin ni advice nga ayaw ninyo tuguti nga musulong mo dito. Mo away mo anang pamilya ni Jacob. Do not attempt to attack. Nga naman, naay duha ka tao diha nga mupildi sa kasyudad. Pila na sila diha ka buok, tagduha isa ka syudad. Makadaog ka ta na, pildi man gani si Nimrod, pildi man gani si Abimelech, pildi man gani si Parao, kita pa kaha. Do not attempt to attack. 2 Hebrews who were capable of erasing the whole town. They pleaded, nagpakiluoy yun ang mga advisor, ayaw, sus, maluoy mo sa inyong katawan, luoy, taon mo sa inyong lawas. Sulong mo dito sa mga Hudyo, maluoy mo sa inyong lawas. You must be backed up by a large army in order to kill them. Kinahanglan mo dako kayong army. Siguro tibuok kalibutan, usa ninyo mapildi ang kanang kaliwatanan na. Napila na sila. Tapuak nga lugar lang. So tambag yan pakiluoy yun ang ilahang advice yung ayaw. Kig-away mo na, muna mo diya gahikog. So mato si Yishbi nagpadala og messenger
ngadto sa Amorite kings, informing them of what Jacob's sons had done to Shechem. Padala siya nga, mo ni gibuhat hari Amorite. Hari dito sa Amorite, mo ni ang gibuhat sa kaliwat ni Shechem. Tabangi ko, kauban sa 7 kings nga naa dinha, kay katong 7 kings nga namatay dito sa Kanaan, napulihan man pudto. Dugay-dugay baya pudto, panahon ni Abraham ngadto sa panahon ni Jacob, dugay-dugay baya pud na. So ni daghan na pod ang mga tao dito sa Kanaan. Moto nga sa dihang nabati ni sa 7 ka hari dito sa Kanaan, kada hari nagpadala karon og na 10,000 alang sa gubat aron mutabang kang Yeshbe pagpakig-away sa kaliwat ni Jacob. Shalom.